Ang accountant ay hindi lang magaling sa mga numbers kundi pati na rin sa pakikipaglaban. Who can you trust this guy has? Who are you? Can our son lead a normal life? Define normal. Susundan natin dito ang isang lalaking may kakaibang kondisyon kung saan magaling siya sa math at iba't ibang mga bagay. Dahil dito, nagtatrabaho nga siya bilang accountant pero hindi sa mga normal na kumpanya kundi sa mga gumagawa nga ng mga iligal. Ang araw, may makakatrabaho siya at dito na nga magkakaproblema na gagawin nga niya ang lahat para maayos. Kung saan dito nga sila huntingin ng maraming mga assassins at ng gobyerno, kung saan gagamitin nga nitong accountant na ito yung galing niya sa pakikipaglaban para protektahan yung katrabaho niya and also ubusin yung mga gustong tumapos sa buhay nila. Title ng movie, The Accountant. Tagal na rin tong nasa watchlist ko and oo, maganda and unique yung action movie na to. Akala ko nga noong una, assassin lang talaga siya na nagkukunwari nga lang accountant na parang nga si Jason Statham sa mga roles niya. Pero magaling pala talaga siya on boat na ginagamit nga niya para makasurvive sa komplikadong trabaho nga niya. Gaganda rin naman yung mga action sequences and mga fight scenes nila dito and bagay na bagay din talaga si Batman sa role dito eh. Kung iisipin mo nga, sobrang predictable lang yung twist nga doon sa dulo pero somehow, hindi siya sumagi sa isip ko not until nung na-realize nga nung kapatid niya na sabi nga niya, ay ito pala yung kapatid ko ah! Buong movie kasi iniisip ko, nasaan nga ba yung kapatid niya bakit hindi na pinapakita? Akala ko nategi na ganon. Tapos nung nirecite na nga niya yung paulit-ulit nga niyang sinasabi na pampakalma nga niya, sabi ko talaga, sila yung magkapatid nga dito. Ang galing din naman talaga ni Jon Bernthal sa mga ganitong roles and bagay na bagay din talaga silang magkapatid ni Ben Affleck. In terms of the story, sobrang simple lang na basically may natanggap nga na trabaho itong si Christian Wolf tapos akala ng mga taong to normal na accountant nga lang siya and since hindi nga, doon na nga magkakaproblema. Kumbaga sobrang malas lang talaga nila na itong accountant pa na to yung nakuha nga nila. Siguro medyo weird lang yung part na palagi nga siyang hindi napipicturean, na lagi siyang nakatalikod, nakatagilid, or may takip nga yung mukha niya, kahit na parang lahat coincidental lang eh. Also like din pala yung mga characters nga dito nagtatrabaho nga doon sa gobyerno na humahanap nga kay the accountant and yung twist kung bakit nga siya pinapahanap in the first place. Like kung paano nga nila paunti-unti ngang nare-reveal, kung paano nga nahiwalay itong si Wolf nga doon sa pamilya niya, and paano nga siya nakapasok nga sa mundong ito. Hindi lang pala talaga siya hinahanap just for the sake na mapakulong nga siya ganon, but more on, gusto lang talagang makilala ni J.K. Simmons kung sino tong lalaki na to na bumago nga sa buhay niya. Medyo lackluster lang siya in a way na parang, ayun na pala yun? Ayun na yung end ng plot na yun? Okay din pala yung twist sa babaeng nagsasalita nga doon sa phone, akala ko robot or AI lang, pero yun pala, ito yung batang babaeng tumulong nga sa kanya sa umpisa nung mga bata pa nga lang sila. Kumbaga even though hindi nga kaya makapag-usap sa totoong buhay nga yung batang babae na yon, kaya pa rin niyang makapag-communicate in a different form. Sabi nga ng teacher, di ba? Hindi sila maintindihan eh. But more on, kailangan humanap ng paraan para maintindihan yung way ng pakikipag-communicate nga nila. Ayan, I like the pacing of this film. Hindi naman din masyadong mabilis at hindi rin naman masyadong mabaga. Sobrang straightforward nga lang niya kung iisipin. And ang tanging kaibahan nga lang nito sa ibang mga assassin or lone hitman na mga movies, yung condition nga ni Christian Wolf kung bakit nga niya nagagawa yung mga nagagawa niya in the first place. Siguro lang medyo nakulangan ako sa pag-explore and paggamit nga nila ng condition nga ni Christian Wolf na parang surface level lang yung in-explore nila na akala ko meron pa silang idadagdag pero wala na pala. Hindi ko din masyadong nagustuhan yung subplot nga kay Anna Kendrick na wala lang. Parang ginamit lang siya pandagdag lang sa depth nga sa character ni Wolf pero overall, sobrang underutilized lang niya. At least for me. Ayun, maganda namang action movie and papanoorin ko na next yung part 2 nito. And again, ang title ng movie ay The Accountant and ang torta rating ko for this movie ay 8 out of 10.